Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan kung bakit napapanood nyo mismo yung video na ito ngayon. Marahil dinala ka rito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro curious ka doon sa title ng video o posible naghahanap ka ng mapapanood dahil traslasyon, kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ito po'y special na episode kung bago ka sa aking channel. Tuwing Biyernes po, nag-upload ako ng mga kwentong Nazareno. Iba't ibang kwento, iba't ibang personal na kwento, iba't ibang experience sa mahal na Senyor, o kaya naman mga istorya sa Biblia na nare-relate natin sa pang-araw-araw, o iba't ibang kwento na related sa buhay o mismo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Yun po ang ginagawa natin dito tuwing Biyernes. At dahil ngayon po ay kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno, special po ang episode na ito. At yung mga nakikita nyo pong video ay mismong kuha ko nung huling kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno nung taong 2025. Kinalulungkot ko lang kasi ngayong taon hindi po ako makakasama dahil ako po'y biniyayaan naman ng mahal na Senyor na matagal ko nang hinihiling na makapag-abroad. Kaya habang nire-record ko po ito, ako po ay nasa abroad na, nasa labas na ng Pilipinas. At gusto ko lamang gumawa ng special episodes dahil nga kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. At gusto kong ikwento sa inyo yung karanasan ko nung ako'y umattend ng traslasyon o Nazareno Feast Day, January 9. Alam nyo po, siguro nagsimula kasi ako maging deboto mga 2011. Tapos nagsimula akong pumunta sa Luneta mga 2012. Kung tama ang pagkatanda ko, kasi college ako noon eh. Bigla ko lang naisipan na, kasi ganun talaga pag deboto ka, tinatawag ka niya, na-attract ka. Para siyang magnet na tinatawag ka ng mahal na Senyor, ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi mo mapigilan. Kaya naman, naalala ko, bigla na lang din akong nagdesisyon na magpunta. Hindi ako nagpaalam. Pagkatapos nga ng noon, kasi noon ang Misa Mayor ay mga alas 4. Sa pagkaalam ko mga alas 4, alas 5, mga ganon. Tapos pagbukang liwayway na pagsikat na ng araw, yan na magsisimula ng prosesyon. Ngayon iniba na eh, kasi sumobrang dami na ang tao, hindi na makontrol. Ginawa ng hating gabi ang Misa Mayor, alas 12. Tapos ang send-off, ang panalangin sa umaga, sa bukang liwayway, mga alas 4 yan. At minsan, pinapaaga nila alas 3 para maunahan din yung mga deboto. Pero kapag kapistahan kasi, marami na talaga na nag-aabang. Marami ring makukulit. Yun yung paniniwala nila, pero ang mga kaparian nakikiusap na huwag hayaang maging magulo ang prosesyon. Kasi naranasan ko noon dati, hindi natapos ni Cardinal Tagle yung homily niya kasi nagsugura na yung mga deboto. Wala silang choice kundi ibaba yung mahal na pong Jesus Nazareno sa
entablado at simulan yung prosesyon. Kasi ang mangyayari nun, pag hindi ginawa yun, susugod yung mga tao, baka bumigay pa yung entablado at ano pa, may masaktan pa. So yun naman ang iniiwasan din ng management at ng mga kaparian. Kaya ganun na lang ang nangyari. Simula nun, ginawa ng mga hating gabi yung Misa Mayor para magkaroon ng talagang solemn mass na hindi nagmamadali, yung mga ganon. Kaya mas maganda rin yung ganon na hating gabi yung Misa Mayor. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung mga homilies ni Cardinal Tagle. Isa rin yun. No? So maganda kasi talaga siya mag-homily. Actually, nung last week lang sa simbang gabi dito, dumating siya at talagang di ko pinalampas din yung pagkakataon na makita siyang ulit. Kasi daw cardinal pa siya sa Maynila, hindi pa naman siya yung talagang sikat sa buong mundo. Imagine, muntik pa siyang matunog siya na sunod sana ang Santo Papa, di ba? So, ganun kasikat. Sobrang dami ring pumunta dito para makita siya, libo-libo. At ayun, isa sa mga hindi ko makakalimutan na homily niya ay yung nirelate niya yung kung paano ang ginawa na mahal na pong Jesus Nazareno dun sa tinapay na inano niya yung sa Last Supper. Sa Last Supper, 'di ba? Yung naririnig natin kapag sa misa yung sinasabi na when supper was ended, he took the bread, gave it to his disciples and said, 'di ba? Yung mga ganon. Nirelate niya yun doon sa sa kung ano talagang parang meaning ba na yung tinapay ang ginawa ni Jesus Nazareno ay hinawakan, nagpasalamat at ibinigay. So hinawakan niya muna yung tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, Ama, at pinamigay niya. Yun yung ginawa ni Jesus Nazareno, no, nung Last Supper, na hinawakan niya ang tinapay, nagpasalamat, ibinigay niya yung mga tinapay. So paulit-ulit yun sinabi ni Cardinal Tagle na yun yung keywords: hinawakan, nagpasalamat, ibinigay. So yun daw si Jesus Nazareno. At dapat daw tandaan din natin na yun din dapat yung maging natin na hahawak lang tayo sa mahal na Senyor, magpapasalamat at ibibigay ang sarili. Hahawak, magpapasalamat at ibibigay ang sarili. Hahawak, sa Kanya lang tayo hahawak at kakapit kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit anong problema, kahit anong setbacks, kahit anong rejection, sa Kanya lang tayo hahawak at kakapit habang buhay. Magpapasalamat, lagi tayong magpapasalamat. Magpapasalamat tayo sa pagsubok, magpapasalamat tayo sa blessings, magpapasalamat tayo sa saya, sa biyaya, sa pighati, sa mga lakas ng loob. Lagi tayo magpapasalamat kahit anong mangyari. Pasalamat tayo dahil may tiwala sa atin ang Diyos. Binigyan tayo ng pagsubok dahil alam niya na kaya natin. Binigyan tayo ng pagsubok kasi alam niya na yun ang magpe-prepare sa atin. Yun ang mas
magpapagrow sa atin. Yun ang mas kailangan natin para sa future maging ready tayo. Kaya lagi tayo magpapasalamat regardless kung saya o lungkot yan, kung pagsubok o biyaya yan o blessings. So yun lang ang lagi natin gagawin. At isa pa, ibibigay natin yung sarili natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mamamanata, magdedebosyon, magpapahayag ng mabuting balita. Ilalapit natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga deboto at ilalapit natin ang mga deboto sa mahal na pong Jesus Nazareno. Yan ang magiging role natin. So ulitin natin yon. Hawakan, magpapasalamat, ibibigay ang sarili. Katulad din ng ginawa ng mahal na pong Jesus Nazareno doon sa tinapay, kung saan hinawakan niya, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay ang sarili. Napakaganda ng mensahe na yon. Isa pang hindi ko makakalimutan kay Cardinal Tagle ay yung taong 2018 na ang tema ay daan, katotohanan at buhay, o si Jesus. Jesus, the way, the truth, and the life. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tapos kinuwento niya doon, meron daw siyang naging kaklase na sa international to, nung nag-aaral pa siya siguro noon bago maging kardinal. So may kaklase siyang ibang lahi. Sabi daw sa kanya, kayong mga Pilipino, alam nyo, napansin ko pakilamero kayo. Kasi pag may nakakasalubong kayo sa daan, tinatanong nyo pa, saan ka pupunta? Saan ka galing? Bakit pa daw tinatanong natin yun, no? Diba, yun ang bati natin mga Pilipino. Minsan pag may nakasalubong na, Uy, saan punta mo? O kaya tatanungin mo, saan ka galing? Diba, ganyan ang Pilipino eh. Ganyan tayo mga Pilipino. Sabi naman ng kaklase daw ni Cardinal Tagle, ba't daw pinapakilamanan pa daw natin yun kung saan pupunta o saan galing yung nakasalubong natin? Ano ba daw pakialam natin? Sabi naman ni Cardinal Tagle, bati daw natin yun. Yun ang bati ng Pinoy. Kayo nga, sabi, kayong mga ibang lahi, ang bati nyo lagi, how are you? How are you doing? Diba? Ganyan lagi, lalo na kung meron ka mga ka-email o ka-chat, yan ang lagi bati. Diba? Hi, hello, how are you? Yun ang lagi niyan. How are you doing? Sabi ni Cardinal Tagle, may pakialam ba kayo talaga? Interesado ba talaga kayo sa nararamdaman namin? How are you pa kayo? Diba? Wala naman kayong pakialam eh. Buwabati lang kayo. So kami, yung saan ka punta, saan ka galing, bati din namin yan. Yan ang bati ng Pinoy. Pero sabi ni Cardinal Tagle, na-realize niya daw, mas maganda daw yung bati ng Pinoy. Kasi yung saan ka pupunta, o saan ka galing, pinaalalahanan daw natin ng isa't isa. Alam mo ba saan ka pupunta? Alam mo ba kung ano ang iyong patutunguhan? Alam mo ba kung saan ka galing? Di ba? So kapag may bumati daw sa'yo, mamaya, bukas, makalawa, tinanong ka, saan ang punta mo? Sagutin mo daw na papunta ako sa Diyos Ama. Sasama ka? At kapag natakot sa'yo, sabihin mo na huwag kang matakot dahil kasama natin si Jesus Nazareno, ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. So kung gusto nyo pong hanapin yan sa YouTube din, Translasyon 2017 tsaka Translasyon 2018 Homily ni Cardinal Tagle. Maganda po, marinig nyo yung buong buo. Kung gusto nyo rin po na mag-share ng sarili nyong kwentong Nazareno, pwede po natin i-upload dito sa YouTube channel ko. I-send nyo lamang po ang inyong kwento sa email address na kwentongnazareno@outlook.com. Yan pong makikita nyo yung text dyan. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam yung nakakapag-share tayo ng kwento at nakaka-inspire, nakaka-motivate, at higit sa lahat, baka kasi yung kwento mo, baka yun yung makasalba sa iba. Yung lalong-lalo na yung mga may mental health issues, yung mga suicidal na gusto na magpakamatay, baka yung kwento nila yung hinihintay nila marinig. So tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Pwede rin naman kung may kilala kayo na nangangailangan ng ganitong klaseng video, send nyo sa kanila. Wala akong problema sa akin kung gusto nyo pang i-upload sa sarili nyong channel o i-download tong video. Kayo ang bahala. Basta importante mas marami tayong maabot. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari may dahilan. Happy Fiesta po sa ating lahat. Mahal na po ang Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.